Magandang araw mga kaibigan. Mag-advertise muna ako, no? May available tayong tablia o dark chocolate. Limited lang po ang stock ko. Ito. Bagong dating. So, first come first serve. Dito kayo magtawag. 0916-9000-997. Hindi ako nagninegosyo nito, umiinom lang ako araw-araw, napaka-sustansya. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para makabenta sila sa kanilang produktong dark chocolate. Okay, bigyan natin ng reaction itong post ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sabi niya, nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment. Kung hindi, ay tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito. Grabe, no? Ibig sabihin, lahat kasama yung mga pundo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang kailangan, lalo na sa mga probinsyang hirap na hirap. Bukod dito, pati daw pundo para sa mga social services, walang ibibigay. Tao ang gusto parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Anong kinakatakot ninyo? What we are seeing now under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Kung tinuod man ang ginapanghadlok ang mga congressman natanggalan ng pundo ang ilang distrito kung dili sila musunod sa impeachment line, klaro kayo, dili na ni demokrasya. Kini usa ka political blackmail. Kung totoo daw yung banta, no more democracy, just blackmail. The national budget is not a weapon. Hindi ito panakot, hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumusunod sa gusto ng ilan. Ulitin ko, tao ang pinaparusahan ninyo para sa mga ambisyon ninyo. Ang pondo sa distrito para sa katawan na dili na personal na kwarta na kung kinsa ang naa sa liderato. If leadership is confident in its case, then let the evidence speak. Not threats, not pressure, and certainly not the hostage-taking of public funds. Hindi kami uurong, hindi kami matatakot, dili kami magpapailad. We will stand our ground not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. At sa katauhan, bantayin ninyo kini. Kay kung ang pundo sa inyong distrito mahimong bargaining chip, kamo mismo ang gihimong hostage sa ilang politika gamit ang inyong kaugalingong kwarta. Hindi masusukat ang hirap na dinaranas ng bawat Pilipino ngayon para lang makapagbayad ng buwis at may ambag sa bayan. Ngunit, klaro ngayon na itong buwis na ito ay siyang mga ginagamit ng Bangag administration na panggipit sa ating mga Pilipino. So, I don't know how true itong paratang ni Congressman Pulong Duterte. Tinatakot na ang mga congressman. Yung hindi boboto para sa impeachment, walang matanggap na pundo. So, bahala na ang mga congressman mag-decide. Ngayong hapon po, bubutuhan na kung may probable cause o wala. Tingin ko, matagal ko nang alam ito. Halos lahat yan sa Committee on Justice boboto ng probable cause. Made na yan. So, wag na kayong magtaka mga kaibigan, mamaya malalaman natin na probable cause na yan. But don't worry, dahil ang tunay na labanan is sa impeachment. Trial o sa trial. Kagaya sa usual justice system natin,
pwede kang i-indict ng piskal. Yung kaibigan ko, indicted ng piskal. But hinarap niya ang kaso. More than halos 1 taon ng trial. In the end, ibinasura ng judge ang reklamo dahil sa napakahinang ebidensya na i-present ng prosecution. So the same thing, dito sa impeachment trial na ito, I believe mahinang ebidensya. Tapos, dahil ito, impeachment man lang, hindi naman poros solid evidence ang kailangan. Kailangan lang dito is kung ano ang mas nakakabuti sa mga senator, judges. Inamin na yan ni Senator Franklin Drilon na ang impeachment is just numbers, not based on, ang boto ay hindi nakabase sa solid evidence. Nangyari na kay late CG Corona, out of 24, 21 ang bumoto ng kanyang conviction, 3 lang ang hindi. But later on, ang Sandigan Bayan, the cleaner, wala, pinawalang sala o nalinis ang pangalan ni CG Corona na wala siyang ginawang mali sa kanyang salin. Yun ang mas magandang desisyon dahil Sandigan Bayan based on evidence. Doon sa impeachment court, not so much on evidence but on political influence. Kaya dito kay BP Sara, wag tayong matakot na aakyat ito sa Senado dahil sigurado na kahit balibalik ta rin nila ang mundo, sapat ang bilang ng mga senador na mag-aakwit kay BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang balay sa natagaan na mo gyero. So dagko na gid kaayo ang mga bosdot sa iyang atop. So makita gid nato nga ulanan na gyud ni kung magulan. So muna ni ang itsura sa ilang kahimtang tungod kay sigig kaulanan. O muna ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Karon humanagid sa pag-atop. So nindot na gyud nga tan-awon. Salamat kay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin ug sa mga tawo nga gihatagan niya tahas para makahatag gid ni sa mo di na gid mi maulanan. Salamat gid kay sa tanan. Salamat pud kaayo. Si
14 years na ni among balay ay pagid na pulihan og atop. Salamat gid kaayo. Dako gid kaayo mong pasalamat. Salamat kaayo.